Hi, I'm Luis. And I'm Julius, and we are The Ballsters. So guys, welcome sa ating Another episode of Ball Trip. Ang kwentuhang bawal. Bad trip. So, ball and ball. So, natapos na tayo sa first episode. Yes, ang episode na Pinamagatang nakaraan. Why are we doing this? And ang main point nung episode na yun is di mo malalaman kung Hindi mo susubukan. yes. Kaya ngayon, iba naman yung topic natin. Iba yung pag-uusapan natin, yes. di ba? And for sure, Bal, itong topic na to, marami makaka-relate dito. Kasi even tayo, nakarelate tayo dito eh. And patuloy na nakaka-relate. Okay? Yes. So, wag na natin patagalin. Ito yung mismong topic. Nagtigilan pa eh. No? So, this is episode 2 Of our Ball Trip Podcast. So, natanong ka na ba ng ganito? Ito, Ano yan? to. Ano yan? Familiar to eh. Yung parang, uy, kailan ka mag-aasawa? Di ba? Ito. Uy, Julius, kailan ba kayo mag-aanak ni Luis? O, di ba? Yung mga ganyang tanong. Or, let's say, for sure, may mga nagtanong na rin sa'yo na gumraduate ka na. Anong plano mo? Diba? Kailan ka magtatrabaho sa mas magandang kumpanya? Sa mas kilala? Kailan ka magkakakotse? Kailan ka magkakabahay? Diba? Puro mga ganyan eh. More on, kailan ka magkaka. Diba? So, yun yung topic natin ngayon. So, yan ang title ng episode 2. Kailan ka magkaka Blank. or the pressure to have it all. Diba? Yes. Ito yung parang common na nararanasan, especially ng mga adulting people like us. Adulting, yes. Diba? So, lagi siyang na-experience, especially lalo na pag may family reunion. Ay, oo, grabe. May birthday. So, painom na ng tubig. Naku, hindi talaga may iwasan magtanong yung mga ganyan-ganyan. Oh, other family members and friends. Diba? Lalo kung Di naman family reunion, pati yung reunion ng mga magkakaibigan. example, tama. Lalo kung, let's say, couple na kayo. Diba? May mga magtatanong yan, ay, kailan ka mag-aasawa? Lalo, kasi especially us, medyo matagal-tagal na rin. Di naman sobrang tagal, pero at least matagal-tagal na rin naman tayo. Tama. Hindi lang pati pag-atin ng burol. Diba? May mga ganan eh. Pag matin ka ng wake. May mga kakilala kang nagtatanong. And ang malupit pa dun, hindi lang minsan yun yung tanong nila. Sorry. Yung ibang tanong, excuse me po. Yung ibang tanong, may mga pa na, oy, alam mo ba, yung pinsan mo, o yung anak ko, ganito. Ay, nakapagpatayo na siya ng bahay, eh, di ba? Oh, ikaw, kailan ka? Di ba, mga ganun. Or siya, nagpunta ng abroad, nag-travel. Ikaw, hindi ka nag-travel, try mo rin yan. Mga ganung bagay. Hindi nyo malalaman. Makikita nyo na lang. Charang. Pero yung mga ganung bagay, parang, yun na nga yung topic natin is the pressure to have it all. Oo. Kasi yung society or us Filipinos, meron connotation or meron talagang parang when you come to a certain age, merong tanong. Or parang may milestone, parang na-expect nila success ka agad. Dapat may ganun ka. Like, in early 20s. Siyempre, in-expect graduate ka na. Oo. Tapos, pagkatapos mag-graduate, in-expect ka agad, may work ka na. And after that, magkakapamilya. Ay, magkakaasawa. Ano ka muna, in a relationship ka. Jowa, magkakaasawa, magkakaanak. Magkakabahay. Magkakakotse. Magkaka-business. So, hindi siya natatapos. Parang yun yung expectation sa atin na yun yung norms and expectation na may certain age, tapos yung may kaakibat na milestone dun sa age na yun. Totoo. Kaya marami na pressure, di ba? So, especially kung simula ka pa lang, or let's say, nasa gantong edad ka na, tapos parang feeling mo left behind ka, may mga ganun. Ito pa, hindi lang yung mga tanong ng ibang tao yung nakaka-pressure. Minsan, additional pressure din is yung the use of social media na ma-magnify yung gamit ng social media. Let's say, may nakita ka na friend mo sa Facebook na parang very successful siya.
Ang dami niya na agad na-achieve at a certain age or at a certain level. Ang ganda na ng stability ng buhay niya. Minsan, may mga chance na parang, di ba? Parang, nako-compare mo yung sarili mo sa kanila or sa kanya. Ikaw, na-experience mo ba? Oh, exactly that. Before, nangyayari sa akin yan. Yung pag nagbabrowse ako, so nakikita ko, ay, si ganito, may ganito na, ganyan. Tapos, yung alam mo yun, like, hindi naman sa inggit, pero somehow, you feel na you left behind. So, na-apekto siya sa mental health ko. Parang dagdag anxiety sa'yo. Oo, na parang, bakit ganun? Bakit ako hindi pa? Bakit ako wala pa? Bakit ako wala pa doon? Bakit hindi ko pa nakukuha yung mga ganun? So, napapansin ko na ganun na yung nangyayari sa akin, naapektuhan na ako. So, ginawa ko, as in, nagda-deactivate ako, nagso-social media detox ako. Yun yung naging, naging cope ko, tsaka naging, parang feeling ko solution ko. On my side, on sa part ko. Ganun yung ginawa ko. As in, kasi aapektuhan na ako na hindi naman dapat. Totoo. Kasi, magkakaiba tayo ng timeline Exactly. Maganda yung sinabi mo. Tama. So, magkakaiba tayo ng timeline. Hindi rin naman kasalanan nung nag-post yung na nagganon siya, na-achieve niya yun. Parang siya sineselebrate lang naman niya ano yung na-achieve niya diba? Or ano yung meron sa kanya diba? Hindi ko rin naman alam kung ano yung pinagdaanan niya before that, bago niya makuha yun. So, more on ako yung naging problem, diba? So, ayun, kailangan ko lang ng social media detox na alisin ang mga negativities. Tsaka, yun nga, nag-change ako ng mindset na hindi naman tayo pare-parehas ng timeline. Tama. Hindi ka naman nakikipag-competition sa akin, hindi rin naman ako nakikipag-competition sa'yo. So, yun yung naging mindset ko na hindi porket na-achieve mo yun, dapat ko rin yun ma-achieve. Tama. At the same time or at the same level. Correct. And it's good na, alam mo yun, parang na-admit mo yun sa sarili mo. Kasi, syempre, importante yung self-awareness mo Na parang, sa dami na nangyayari sa'yo, tapos naisip mo pa yun, nakadagdag pa lalo sa pressure mo. Ang ending, ikaw rin yung talo. Diba? Pero, tama rin na sinabi mo na magkakaiba naman talaga tayo ng timeline sa buhay. Hindi naman yan yung parang one size fits all Diba? Hindi naman porket na-achieve niya yun, dapat ikaw din. At the same time. Oo, magkakaiba naman. Diba? May mga naging successful at mga late bloomers na, let's say, 40s. Diba? Alam mo, may kinakasal pa ng mga 40s, 50s. Yun, 50s. So, diba? Walang masama may nagkaka-girlfriend or nagkaka-boyfriend pa ng 60s nga Diba? Wala naman masama doon. Totoo. Siguro, but, syempre, it's very important din na parang maisip mo na don't be too hard sa sarili mo. Oo. Naisip ko kasi I'm doing my best Eto, nagagawa ko naman yung kailangan kong gawin. Na-achieve ko naman kahit paano in a small achievements, diba? Na-achieve ko naman So, hindi lang, siguro nga, unti-unti, di ba meron yung quote na malayo na, pero malayo. Hindi, malayo pa, pero malayo na. Totoo. So, yun. Yes, small steps. Ang importante. Ang importante. Kasi pag pinagsama-sama mo yung mga small steps, malaki na yun Totoo. And, ito, parang, ano yung sinasagot mo? Halimbawa, may nagtanong sa'yo, may iba lang. May nagtanong sa'yo, matin ka ng paano mo sinasagot yung ibang tao? Uy, Luis! Kailan kayo kakasal ni Julius? Oo, parang ganun. Paano mo sinasagot? Anong pake mo? Joke lang. Joke lang. Sinasagot ko ng dadating din tayo doon. Pares tayo, yun din sinasagot. Basta! Or minsan, sagot ko nga lang minsan, basta! Ako yung favorite line ko yung lagi sinasagot ko let's cross the bridge when we get there. Pag tinatanong ako ng ganun. So, parang sa akin, kung ano man yung maging desisyon ko, or desisyon namin ni Luis, amin na lang muna yun. Diba? Kami lang bahala doon. Tsaka ang tawag doon, hindi mo naman kasi kailangan, like tayong dalawa, diba? Parang napag-usapan natin, we will not
post or say anything hanggat hindi pa to anyone kung wala pang outcome. Yes. So, katulad nitong bahay. Never. Wala nakalam. Oo, ang may alam lang parents natin. Noong una nga, hindi pa nila nalaman. Noong una, hindi pa nila nalaman na ginagawa namin to. Oo. Diba? Parang mga ilang buwan pa yata bago nila nalaman. So, hindi natin sinasabi din kasi. So, if meron, halimbawa kasi, diba, sinabi na natin, pinagkalat natin na nagpapagawa tayo ng bahay. Meron mga tao may sasabihin pa din. At hindi mo maiwasan yun. Oo, hindi mo maiwasan yun. So, whether may maganda kang ginagawa, magandang nangyari, or masamang nangyari, masamang ginagawa, meron masasabi yung ibang tao for you. Correct. So, all you can do is what you can control. Yun lang. Kasi, hindi mo makokontrol kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo eh. Tama. Ang makokontrol mo is kung ano yung magiging reaction mo. Dun sa sinabi. Kung paano ka magre-react. Yun yung parang meron kang control eh. So, kung halimbawa, kayo may mga times na parang napipressure kayo lalo kasi may mga nasasabi ibang tao sa inyo na parang iba yung expectations nila sa inyo. Mo lang. Maraming mga unsolicited advice or opinions kasi. Mo lang. Pero ito rin. Minsan kasi parang may mga tao talaga na sinasabi nila yun. Hindi, kumbaga parang unintentional, tama. Kumbaga parang minsan concerned naman talaga sila eh. 'Di ba? Pero syempre, sinasabi nga ni Bal na parang nasa sayo yun kung paano ka magre-react. So, nasa sayo rin yun kung paano mo titimbangan yung sinabi nila. Mafe-feel mo naman kung sincere yung pagkakatanong or chismis lang eh. Minsan may ganun eh. Lalo na Tsaka, if you put too much pressure on yourself, minsan, yung pag unintentional na dating sa'yo, na concern naman, minsan iba yung nagiging dating. Kasi parang kang na-trigger. Oo. Kasi nga, parang ang dami ng pressure din sa part mo. Oo. Diba? Kasi parang feeling mo nga, parang napag-iwanan ka na, or what. Pero, again, we have our own timelines. Diba? Hindi naman, iba-iba naman tayo eh. Yung binabanggit nga natin kanina. So, kung medyo delay ka, it doesn't mean na totally denied ka na eh. Oo. Diba? Parang delayed means something beautiful is coming. Yes. Parang, ganda yun ha. Delayed. Paano pag delayed ka dahil di ka nagkaroon? Maybe na yun, diba? So, something beautiful is coming. Diba? Pero hindi ako delayed. Katawa. Pero, yun. Sorry, joke mo. So, kilabal ka. So, yun yung, hindi siya, nga yung tawag doon? Ano yun, yung Isaiah 60:22? When the right time ano yun? Naluluha ka ulit. Kasi na-delayed. Totoo ba? Hindi. Ano yun? When the time is right, parang ganun. Oo, diba? It will come, parang ganun. So, sabi nga, sa tamang panahon, sa tamang moment, sa tamang panahon, yun, dun ibibigay sa'yo, or dun yun mangyayari. Totoo. Pero, syempre, kaakibat nung tamang panahon at nung tamang timing, kailangan, meron ka rin gawin for yourself. Oo. May effort ka rin sa side mo. Totoo. Hindi naman yan lahat sortihan lang eh. Diba? So, kailangan mo mag-effort or mag-exert na extra effort. Doon papasok yun eh, sa effort at timing eh. Oo. Diba? Doon yun totally magsasama eh. Pero hindi mo rin kailangan ng, minsan kasi diba, nape-pressure ka, so pinipilit mo ng pinipilit. So, hindi mo kailangan pilitin kasi nga, kapag para sa'yo, it will all, parang the stars will align. It will all lay down. It will all come. Oo. So, don't put too much pressure on yourself. Totoo. Kasi, your time will come. Exactly. Tama. Parang ganito. Eto, yung ginawa natin, content creation. Ano naman to eh? Parang, alam mo yun? Years to pinag-usapan. Oo. Naalala ko, parang, ano pa natin eh. Noong una, parang ayaw pa natin. Ayaw ko, lalo ako. Ikaw lalo, ayaw mo kasi ayaw mo na-expose eh. Oo, ayaw ko na-expose sa camera eh. Ako gusto ko maging artista. Hindi sa camera. Ayaw ko na-expose. Totally. Publicly. Publicly. Kaya ako gusto ko maging artista. Oo, gusto sa board, char. Sa board.
Gusto ni Val maging artista talaga. Joke lang. Pero, di ba, parang it comes naturally. Dumating na lang siya ng kusa. Parang tingin natin ito na yung perfect timing. Oo. So, this year... Nape-pressure ka ba? Pag halimbawa, ngayon, gumagawa tayo ng content, may mga times ba na nape-pressure ka? Oo. Minsan, parang, bakit ganito? Bakit sila ganito? Bakit ganito? Kasi minsan, naalala ko, kasi syempre, ibabat ang dami ng followers. Oo. Tapos, minsan nape-pressure ka rin na mag-isip ng content kasi hindi siya madali. Tapos everyday kailangan may post ka. Everyday kailangan may reels. Kung hindi reels, may picture, may post. So, hindi siya madali. It's never ending. Oo. So, parang minsan nape-pressure din ako na, wala pa akong maisip. Or wala pa kaming mapag-usapan. Anong pwede? Tapos, like, bakit ganun? Ang dami na nilang followers. Tapos tayo, ganto naman, ganyan. Pero na-realize ko, nakasimula pa lang natin eh. Ba't ka nag-expect? Exactly. Yun nga. Yung expectations mo, kailangan mong i-manage eh. Saka, siguro, yung ibang content creators or ibang mga vloggers or whatsoever. Years! Hindi na, for sure, nagsimula din naman sila sa wala eh. Pinagdadaanan din nila itong pinagdaanan din nila to for sure. So, yun, parang, okay lang, relax ka lang, di ba? Hindi mo naman kailangan madaliin lahat eh. Hindi naman tayo nagkipagulahan eh. Naalala mo, nung nagsa-start tayo, parang sabi ko, parang na-frustrate ako, di ba? Naalala mo yun? Na-frustrate ako sa followers, sa ganyan. Bakit ang konti, ganyan. Tapos parang nag-change ako ng mindset. Ewan ko, parang talent ko ata mag-change ng mindset. So, nag-change ako ng mindset. Sabi ko sa'yo, balinde. Ang importante, mag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Tama. So, dapat, parang let it flow naturally. Oo. Yung monetization, yung... It will come naman ikikita tayo. Kaya, ito yung episode na lang, hindi, di ba? Pag nagkukwento nga ako, sinabi ko na yung sa episode. Kaya nga. So, next episode, iyak siya ulit. Pwede ka pala mag-artista, no? Kasi parang, pwede ka mag-artista eh. Dali mo umiyak. Ako dapat yung mag-artista, hindi ikaw. Pwede. Iba na. Sorry. Iba na. So, tawag doon. Yun, nag-change ako ng mindset. Sinabi ko sa'yo na, hindi. Enjoyin lang natin to. Tama. Kung ano man yung ginagawa natin, huwag tayong ma-pressure, huwag tayong kailan ba tayo mamomonetize or kikita? Exactly. Kasi dadating naman yan. Dadating yun. Ang importante, gusto natin yung ginagawa natin. Yes, yun yung importante. Ma-enjoy mo muna. Kasi syempre, kung goal mo agad is kumita, it will take you years. Talaga. Diba? Para maabot yun. Baka mabaliw ako kakaisip talaga ng content. Or ng kung ano man yung ipopost, diba? Totoo. So, kaya, yun nga, it's very important ma-manage mo yung sarili mo muna. Yung own expectations mo. Kasi, kung, yun naman yung kalaban mo eh. Yung sarili mo eh. You're not racing against other people. Diba? Ikaw ang nagpo-put ng pressure sa sarili mo. Totoo. So, kung nape-pressure ka, like peer pressure, so yun, mga nasa paligid mo, hindi ka naman talaga nila pinipressure eh. Nasasabi lang nila yun eh. Pero yung pag-accept mo sa sarili mo, nung mga sinabi nila, yun yung nagpa-pressure sa'yo. Kung paano mo siya in-accept. Totoo yun. Although, minsan, normal talaga ang pressure. Mapipressure at pa-pressure ka. Example, ang laki ng responsibilidad mo sa family. Tapos, hindi ganun kalaki yung kinikita mo right now. Or wala ka dun sa sitwasyon na komportable ka, kumita. Diba? So, hindi mo ma-provide basta-basta yung pangailangan ng family mo. Pressured talaga yun, diba? So, hindi mo talaga maiiwasan yun. With environment din eh. What do you mean? Parang hindi, yun nga, sa environment, like, wala kang din control eh. So, ito lang kinikita ko, plus ito yung kailangan ko i-provide. So, yun yung environment mo eh. Na kailangan, hindi naman sa kailangan mo i-accept. But there are ways to manage those things. Like, yun nga, di ba, hindi sapat yung kinikita mo. Yes, totoo, nakaka-pressure yun. Kasi, you need to provide for your family. Tama. Pero somehow,
you need to provide your mental health din. Totoo. So, you need to manage expenses. Yan ang mas nakaka-pressure eh. Oo, you need to manage your expenses, you control. And then, pag na-manage mo naman yun, it will comes, yung solution will comes naturally. So, once you manage it, magtutuloy-tuloy naman yun. Ako, ang personal take ko doon is that, yaan mo lang. I mean, kung napapagod ka ngayon, yung mga kasama tayo na na-experience yun, even tayo na-experience natin doon, yaan mo lang, okay lang. Tuloy lang, di ba? Minsan nga, iniiyak mo lang eh. Iyak lang ako ngayong gabi, bukas okay na. Makakaraos naman eh, di ba? Parang, kung yung good times natatapos, yung bad times natatapos din naman eh. Di ba? Pero wala, tuloy lang, hayaan mo lang. Di ba? Basta number one, don't be too hard for yourself. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, as long as may progress kang ginagawa sa sarili mo, malaking bagay na yun eh. Di ba? Ituloy mo lang. Gawin mo lang. Oo. At saka ano tawag dun? Importante yung mental health mo eh. Tama. So, yun yung you put pressure on yourself, it will affect, magkaka-anxiety ka, madedepress ka. If you compare yourself to others, the same thing. So, yung simple progress, isipin mo yung sarili mo, ano ba yung mga nagawa ko? Ano ba yung mga ginagawa ko now? So, instead of being, tinitingnan mo kung ano yung meron yung iba, tingnan mo kung ano yung nagawa mo sa sarili mo. Tama, correct. Maganda yun. Kasi pag nakita mo kung, eto na pala yung nagawa ko. Malayo na pala yung narating mo. Oo. Kasi, pero ang kailangan mo lang, hindi mo kailangan makipag-competition sa ibang tao. Ang kailangan mo makipag-competition sa sarili mo because you need to be better every day for yourself. Tama. Minsan, may mga ibang tao kasi na parang, syempre, sila very successful na sa buhay agad. May mga maagang ganun eh. One factor, they have a good head start eh. Di ba? So, which is, di naman din nila kasalanan. If they have a good head start, pwedeng galing sila sa well of family, mas konti yung responsibilities. Kumbaga, may lamang. May lamang na, 2 steps forward na sila. And it's not their fault na ipagpatuloy yung parang anumang meron sa kanila para mas mag-improve. But syempre, it's not di naman your fault kung mag-start ka sa zero eh. Diba? Wala namang problema dun eh. Diba? Kung nag-start ka sa zero, okay lang yan. Importante, from zero, you're doing something para umangat ka kahit papano. Diba? So, malaking bagay talaga na tsaka yung mga ganyan naman, yung mga milestones or yung mga achievements, wala na mga age yan eh. Totoo. Yes, tama. Gusto ko yun. Di ba nga, Colonel Sanders, si KFC, he started KFC at the age of 60 or 60 plus. So, imagine, di ba, supposedly, dapat pa-retire ka na at 60, pero dun ka palang nagsimula. Tama. So, walang age yung... Walang age limit. Walang age limit. Walang age bracket. Wala namang timeline. Totally. Diba? Kanya-kanya tayong, as long as may hustle ka na ginagawa sa sarili mo para alam mo yun, mas mag-improve, magkaroon ng progress, malaking bagay na yun. Okay yun. Diba? Yung society's timeline, it is not your own timeline. Oo, hindi mo timeline yung society's timeline. Kung tayong dalawa nga, susundin natin yung society's timeline eh. Diba? Wala na, sobrang late na. Sobrang late na tayo. Kasi hindi pa kami kasal. Wala naman kami pang anak. May mga responsibilidad pa kami sa buhay na iba, diba? Sa family niya, sa family ko. Diba? Pero, wala eh. Huwag mo lang i-mind. Hayaan mo lang. Oo. Ano din, importante din talaga yung mindset mo yata talaga yung sarili mo. The way you think of things, dun mababago eh. Kasi nga, kung yung isip ka lang ng isip na, wala pa akong ganito, hindi ko pa to na-achieve. Hanggat yun yung iniisip mo, hindi ka, mahihirapan kayo, mape-pressure ka talaga eh. Pero kung yung isip mo is, ano na ba yung nagawa ko that I should be grateful for? Okay lang mag-set
ng parang, let's say, goal mo sa sarili mo. Walang problema doon. Pero wag ka rin ma-disappoint kung hindi mo siya na-achieve at that time. Oo. Parang, kumbaga, parang, syempre, importante rin may parang nilulook forward kay. Diba? Parang, yun nga yung nagkakaroon ng problem eh. Yung nilulook forward mo rin minsan at hindi yun yung nangyayari. Siguro, well, ano lang yan eh. Minsan talo ka ngayon, baka sa susunod, palalo ka na. You manage your expectations din. And then, yun nga. Siyempre, kung gusto mo ma-achieve yung isang goal, you need to work for it. You need to strive for it para ma-achieve mo yung goal na yun. Imagine, before, akala ko at the age of 30, magkakaasawa na ako. O, di ko nangyari yun. Hindi mo ko nakilala. Oo nga, hindi pala ko yung asawa ko. Diba? Diba? So, yun yung tingin kong timeline ko before. Tapos, eventually, hindi yun eh. Hindi yun yung binigay sa akin na timeline eh. And ngayon naman, sinasabi na nila, kailan ka mag-aasawa? I don't mind. Baga parang immune ka na. Oo, na-immune na ako. Tsaka nag-uusap naman kasi tayo. So, alam natin parehas. Minsan ba, may instances na parang ayaw mo na umattend ng mga social gatherings dahil sa mga tanong? Hindi naman. Kasi alam ko na yung sasagot ko eh. Gets ko. Ako kasi ever since, hindi talaga ako pala atin ng mga reunion basta-basta eh. Tamad talaga ako sa ganyan. Mati naman ako, let's say may patay. Punta ako. Pares tayo. Alam ko na rin naman kasi kung paano ko sagutin eh. Yun lang yung kailangan minsan eh. You practice. Kung ano yung sasabihin. Kasi meron na yan eh. Alam mo na yan eh. Kung ano yung sasabihin sa'yo kapag yung may mga birthday, reunion. Biglang tanong. Biglang tanong. Alam mo na, lagi yun yung tanong eh. So, alam mo na yun. Yung sasagot mo. So, i-practice mo na. Minsan nga meron pa parang yung iba. Kailan mo ba ipapakilala sa akin yung ganito, ganyan? Especially nung single ka, yung lagi tatanong sa'yo, kailan mo ba ipapakilala yung kaya kailan ka ba magkakajowa? Diba? Oo. Yung mga ganung bagay. Ako nga, dati, di ba, ang tagal ko single. So, parang ako, in-expect ko na, tanda na lang akong dalaga. Hindi ko na inisip na magkakaasawa ko or magkakapamilya. Hindi ko na inisip. Pero iba yung plans eh. Hala, inisip ko rin, tatanda akong binata. Joke. Di, wow. Pero ayun, nabook ba ako? So, ano lang din, yung manage mo yung tawag doon, yung, wag mong isipin lahat. Kasi kung isipin mo lahat, or pressure ka. Tapos, for example, if there are certain people or certain person na feeling mo giving too much toxicity sa'yo. Oo. Halimbawa na-toxic ka na, ako kina-cut off ko talaga. Cut ties with them? Oo. Or, kung hindi ko man makakat yung ties, iiwasan mo na lang yung instances na kayo. Oo. Na parang magharap kayo or magkasama kayo, ganun. Oo. Umiiwas na lang din ako para, kasi syempre, yung ganong, yun eh, it's either mahahawa ka with their toxicity or lalayo, or marirealize mo, it's toxic. So, lalayo ka. Ikaw na yung iiwas. Minsan, syempre, toxic nga eh. So, it's not good for you and your mental health. Paano nasabi mo si Jeep, magtutulog-tulugan ka lang? Baka sabay mo sa LRT, magtutulog-tulugan ka lang. Sanay ako sa kunyari, hindi ko nakita. Tama. Gets ko yan. Kilala kita dyan. Kilala kita dyan. Bigla nag-cellphone bigla eh. Anyway. Pero yun, parang sa gantong edad talaga, mas marami kang maririnig eh. And never ending nga yun. Hindi yun matatapos. Siguro even tayo, magkaroon tayo ng, magpakasal na tayo. Or, ang sunod na tanong dyan, kailan tayo magkaka-baby? Oo nga, kailan kayo magkaka-baby ng 4 or ng 5? Joke lang. Ba't di ikaw magkabatas? Joke lang. Totoo, yun yung next na tanong. Oo, so, one milestone after milestone, ay meron kasunod na tanong or sasabihin sa'yo.
Kaya, you learn to manage or you learn to adapt din kung ano yung mga sasabihin. Because, hindi talaga yan matatapos. Tama. Kayo, like, yung mga nakikinig or nakakapanood, ano yung parang mga questions sa inyo? You can comment. Oo, diba? Ano yung magkaka-blank? Oo. Kailan ka ba magkaka-blank? Parang ano natanong nga ako, ang tanong sa akin is, kailan ba ako magkakaganito? And paano kayo sumagot? Oo. Diba? Para at least alam din natin kung, bali mo, may mas magandang sagot pa pala. Diba? Na comment below kung comment below kung ano yung na-experience. Again, ikaw ba, Bal, in our relationship, do you feel any pressure? At all? Oo. Sa akin, sa environment. sa Di naman. Personally, di naman ako na-pressure sa atin, Kasi parang, we're like best friends naman. So, kasi kung nape-pressure ako, for sure, pagkiwalay ako agad. The joke lang. Pero hindi ako na-pressure. Pero bad trip to? Bawal ba bad trip? Bawal ba bad trip? Tama. Oo, ano pala yung title? Hindi, pero totoo, hindi naman ako na-pressure. Even nag-propose ako sa kanya noon, hindi rin ako na-pressure. Diba? Kasi, parang ilang years tayo na nag-propose ako? 2 years. 2 years? More than 2 years? No. Tama. 2 years, sakto pala. Pero hindi ako na-pressure. Okay lang. Kasi personal decision ko yun Parang feeling ko yun na yung right timing for me. Oo. Parang, ito na yung gusto ko Diba? So, and after ng proposal, may mga nagtanong, kailan ang kasal? Diba? Pucha. Kaya nang tanong, okay. Kaka-propose lang. Kaka-propose lang. Well, ganyan, marami pa nagtatanong. Kasi isang taong na higit. Oo. Pina-pressure mo ba ako? The joke lang. Wala, pinag-usapan namin. In fairness naman sa amin, we're very consensus kami sa mga bagay-bagay. So, yun nga yung namin we don't need to pressure one another. Kasi, pag may na-pressure, it will add down tsaka it will add up din sa relationship If pinressure kita, pinressure mo ko, doon magkakaroon ng conflict naman tayong dalawa na ano ka ba? Bakit ka ganyan, di ba? So, doon magsa-start yun doon magsa-spark. Pero it's good to know na, alam mo yun, parehas nating napag-usapan na pag-agrihan kung ano man yung mga gusto natin mangyari. Totoo. Diba? In the future. Sa ngayon, enjoy kami kung ano man yung meron sa amin ngayon, di ba? Yes. So, yun yung malaking bagay din doon. Tsaka, di ba, Bal, yung pressure cooker nga, di ba? Matagal yun Bago niya mapalambot yung bakal. Bago maging bulalo, no? Diba? Tagal mo inantay. Bago maging bulalo yun, di ba? Ang tagal. So, ganun din naman yung buhay. Pag binuksan mo yung pressure cooker, sasabog yun. Sa Facebook. Di ba? Sumabog. Buti wala tayong ganun. Oo. So, ganun din naman yung buhay So, it will take time. Hindi in a snap, makukuha mo yung mga bagay-bagay Parang gusto ko tuloy kumain ng bulalo. Gugutom. Mahirap. Pero totoo. Pero yun. So, lahat will take time. It will take time. So, yung mga sinasabi sa'yo na kailan ka magkaka-business, kailan ka magpapakasal, kailan ka bibili ng sasakyan, kailan ka magkakabahay, it will take time. So, yung mga sinasabi sa'yo na yun, practicein mo na lang kung ano yung sasagot mo. Ikaw na bahala kung paano mo sasagutin. Ma-manage yung pagsagot. Basta, at the end of the day, kung ano man yung sagutin mo, wala naman sila magagawa sa mga gusto mong decision sa buhay. Basta importante, yung peace of mind mo as a person, mapangalagaan mo. Na pagka natulog ka, kinagabihan, alam mo sa sarili mo, makakatulog ka ng mahimbing. Ayos, mahimbing ng walang tinatapakang tao. So, I guess, ganun talaga Oo. Tsaka yun nga it will never end. So, those things will never end. So, you just need to parang adapt, adjust, and i-mindset mo lang yung sarili mo when it comes to that. Ito. Saka, yun, di ba? Di mo naman you don't owe anyone of your timeline. Oo. Ang ikaw lang, sarili mo lang ang makakasagot nun at makakagawa nun. Totoo. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo at mangyayari sa'yo pa. Diba? Oo. Ikaw yun At saka isang tip pala, like yung ginagawa natin, wag mo na lang sabihin.
keep it to yourself hanggat hindi pa nangyayari. Pag may mga bagay na nangyari, let's say, may mga plano kang gawin. Oo. Keep it to yourself. Kapag nandyan na, kapag tapos na, kapag nangyari na, totoo. Tsaka mo sila gulatin. Oo. Kasi, kaya yung mga expectations na yan, deadma mo lang. Deadma mo lang. Kasi, sa sarili mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo yung pinaplano mo. So, gulatin mo na sila. Surprisein mo na lang sila. So, kami ni Val, ugali namin. Ganun kami. Yung tipong parang, di talaga namin pinagsasabi. Oo. Kahit sa mga, baka din kasi ma-preempt. Ma-jinx, diba? Parang, kung may mga malaking desisyon ka sa buhay mo na gusto mong gawin, or may plano kayong gawin, keep it within yourself, keep it within your partner, kung ano man, diba? Keep it within, minsan nga kahit sa inner circle namin, hindi namin totally sinasabi. Gulatan na lang whatsoever. So, parang minsan may fulfillment dun Oo. Parang ganun. Saka yun nga, gulatin mo na lang sila para ma-realize nila na, may plano naman pala talaga. So, ginagawa naman pala niya. Pero again, yung opinion nila, it won't matter. Oo. Parang gagawin mo yun for yourself. Kasi baka ginagawa mo yung opinion nila, ginagawa mo sa sarili mo yung opinion nila. So, and you're losing your sanity. Oo. Tapos, ang ending, ginagawa mo yun para sa kanila to please them, hindi para sa sarili mo. Let's go. So, dapat yung ginagawa mo is para sa sarili mo na gusto mo yung ginagawa mo. Tama. And okay yun na mag-hustle ka, gumawa ka ng hustling na makakapag-develop palalo ng buhay mo and syempre ng family members mo or loved ones mo. Diba? One at a time, siguro. Wag mo pagsasabayan kasi hindi talaga maganda. Hindi, saka we have different kinds of progress naman. Every single day na gumigising tayo, we have different kinds of progress. Yung progress ko is totally different from your progress. Yung progress mo is totally different from others' progress. Pero, kung mayroon kang ginawang okay ngayon na hindi mo ginawa noon, it's a progress already. Diba? When you make yourself a little better today than yesterday, it's development already. It's baby progress already. And it will make you happy. Tsaka, isa pa nga, diba? Like, last time, learn from your failures. So, kung hindi mo nagagawin yung ginawa mo na yun, and, syempre, yung progress na yun, yung hindi mo paggawa nung pagkakamali mo before. Ibig sabihin, parang natuto ka na. Baga parang may lesson ka na. Oo. Diba? So, ano yan? You need to be yourself. Exactly. So, you need to i-achieve mo kung ano yung gusto mo at your own pace, at your own timeline. Diba, ano yung sabi ng Bini? Ang buhay ay hindi karera. Pag nagsimula ka, parang tagumpay na yun diba? So, kasi when nag-start ka na So, wala ka namang ibang dapat makipag-compete. Hindi mo kailangan makipag-kompetensya. Ang kailangan mong kompetensyahin ay yung sarili mo. Yun yung mas yun yung mas challenging talaga. Diba? So, kayo, mga other thoughts nyo tungkol dito sa topic natin? Comment below if meron pa kayong mga gusto sabihin or gustong i-add dito sa topic. Totoo. And also, kapag may naisip kayong topic na gusto nyo i-cater namin, of course, comment below. Alam mo yun, tinisip ka namin kung ano yung topic na i-discuss namin or pag-uusapan namin. Although marami kaming naisip na topic, pero kagabi dapat meron kaming ibang topic. Bigla nagbago, parang sabi namin, wag na, parang hindi pa yun. Hindi pa to yung perfect topic. Parang mas feel ko yung ganito. Kasi na-experience natin Diba? So again, the pressure to have it all is one at a time lang. Kaya mo lang. Kung may marinig ka sa ibang tao, evaluate mo lang. Kaya mo sila. It's either you absorb or you don't. Totoo. Basta at the end of the day, importante, you have your own timeline, you're making effort para mas magkaroon ka ng progress, and that's good.
Diba? Darating at darating din tayo dun. Small progress is still a progress. Yes, tama ka dun. So, I guess, parang short line discussion natin, no? Hindi ko alam kung short eh. Oo, hindi ko na tinitignan eh. Buka na eh. Pero again, guys, hopefully meron kayong parang mga natutunan kahit pa paano. Oo. Hopefully may napulot kayo. Okay, isip pa kami ng ibang topic sa susunod. Yung something relatable to everyone or most of. Para maganda adulting talaga yun. Adulting, yeah. Kasi tayo na-experience natin. Based on experience kasi yung nasi-share natin. Tama. So, meron din kaming mga social media accounts. Yes. So, follow us on our Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and yeah, yon. So, follow us at The Balsters. And then, we have our clue code for your travel. So, kung may plano kayo mag-travel locally, even locally, pwede mo gamitin or internationally at gusto mo makakuha ng extra discount, you can use our specific clue code, The Balsters. Diba? Gamitin mo ng gamitin. Oo. Diba? You can use it 3 times pala. 3 times. Yeah. Oo. Gamitin mo ng gamitin para maganda. And then, of course, follow us on Spotify, Bad Trip. So, yan. So, susubukan namin na mas mag-upload pa ng mga ganitong klaseng content or podcast. Yeah. Sabi namin, after 2 weeks eh. Pero sige, magbuka natin. Medyo na-excite kami. I will try every Sunday to upload. Pero malalaman nyo naman. Pag wala kaming upload ng next Sunday, tinamad kami. Hindi, napagod kami. Napagod kami. So, yun lang guys. Maraming salamat. Again, I am Bal Julius. And I'm Bal Luis. And we're the Balsters. This is Bal Trip. Kwentuhang bawal. Bad Trip. Maraming salamat. Thank you for listening or watching. Thank you so much.